Ang ganda ng panahon ngayon. Sana makahuli ako ng malaking isda para gawing sabaw. Ganito talaga ang buhay. Simple pero masaya. Ang laki nito. Sayang. Bihira lang makahuli ng ganitong kalaking isda. Nasira pa ang pamingwit. Sistema ng pagkakakilanlan ng dugo ay ini-install. Congratulations po, maligayang pagdating sa laro ng mga mangingisda. Ang sistema ng pangingisda ay na-activate na. Sistema. Nagkakaroon ba ako ng guni-guni? Maaring makakuha ng puntos ang amo sa pamamagitan ng pangingisda. Ang mga puntos ay maaring ipagpalit sa mga item sa mall. 100 puntos ang inyong paunang regalo. Paki-check. Totoo pala ang sistemang ito. Ano-ano ang mga item sa mall ng sistemang ito? Hoy mahal, anong nangyari? Hoy asawa, nasaan ka na? Umuwi ka na ng maaga. Birthday ngayon ni Xinxin. Sabay-sabay tayong kakain para magdiwang. Nako, nakalimutan ko, uwi na ako agad. Ang birthday ng anak ang pinakamahalaga, uwi muna ako. Asawa, nakauwi ka na, handa na ang pagkain. Isasara ko ang pinto. Nanay, Wenyang, bakit kayo nandito? Nanay, ano nang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo maintindihan? Tulad mo na walang ambisyon. Aw, walang ginagawa kundi magpalipas ng oras. Ang kute mo. Paano ka nababagay sa ate ko? Ito lang ang mga huli mong isda. Wede ba itong kainin o ano? Nanay, Wenyang, bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga? Waiting, araw-araw ka na lang sa kusina. Gusto mo bang maging isang babaeng walang silbi habang buhay ngayon? Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng malinaw. Nang pakasalan ka ng asawa mo, nangako siya. Nabibigyan niya ang kapatid mo ng 30,000 bilang dowry bago ako pumayag. Ilang taon na ang nakalipas, ang apo ko ay nasa elementarya na. Ang perang iyon ay para sa bahay ng kapatid mo, ngayon. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng malinaw. Kailan talaga? Maipon ang 30,000. Nanay, nang pakasalan ako ni Luotao. Marami na kaming nagastos, nang hiram pa ang mga magulang niya. Ang dowry na ito. Ikaw, Xinxin, pumasok ka muna sa loob. Nanay, ang dote siguradong ibibigay ko. Anong ibibigay mo? 9 na taon na ang apo ko. Hanggang kailan mo ako lulukuhin? Bukod sa pangingista, ano pa ang kaya mo? Weekends lang naman ako nag-fishing. Gusto kong huminga ng maluwag. Wala akong sinabing hindi ko babayaran. HMP. Edi iibigay mo ngayon. Wala talaga ako ngayon. Di manahimik ka. Ilang taon ka nang nagtatrabaho, wala ka man lang maayos na bahay na nabili. Dahil sa'yo, ang anak at apo ko. Nagsisiksikan sa isang sirasirang apartment. May mukha ka pang magpahinga. Bukod sa pangingisda, ano pa ang kaya mo? Nagsisisi ako na ipinakasal kita sa kanya. nanay, Ay sa ganyan ka, mag-deliver ka na lang ng food. O kaya mag-courier, baka mas kumita ka pa. Wenyang, nanay, mahirap kumita ngayon. Sinusubukan ko naman ang best ko. si Luotao palaging nag-o-overtime. Hindi siya nagrereklamo. Ang pangakong dote, laging nasa isip niya. Tumigil ka. Ilang taon pa lang, nakikisama ka na sa labas. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Ay naku, nanay, Wenyang, tumigil na kayo. Asawa ko si Luotao. Nang magpakasal kami, pangako niya ang dote, tutulungan ko siyang tuparin iyon. Waiting, naluloko ka na. Ano ba ang meron sa lalaking yan? 30,000. 8 na taon ng utang. Gusto mo takbeng makita ka o? Kayong mag-ina ni Xinxin na naghihirap habang buhay. At ang kapatid mong lalaki, hindi makapag-asawa? Nanay, hindi ko ibig sabihin yon. Ate, naiintindihan ni nanay ang hirap ninyo. Alam naming hindi ninyo mabuo ang dote. Kaya may nakilala kaming iba para sa'yo. Hindi siya maselan na may anak ka, at mayaman pa. Ano ba ang meron sa asawa mong palaisdat lang? Ayaw ko ng pera. Pwede naman tayong mag-ipon. Pero kung mawawala ang pamilya namin, wala na. Mahal namin ang isa't isa ni Luotao. Hindi ito negosyo. Umuwi na kayo. Para sa kabutihan mo to, anak. Talagang hindi ka na mapigilan. Ayoko nang makinig. Ikaf. Tandaan mo, may limitasyon ang pasensya ko. Alice. Pangit na mangingisda.
Huiting. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sisikapin kong bayaran ang lahat ng dowry na hindi ko nabayaran noon. At bibigyan ko kayo ni Xingxin ng magandang buhay. Mahal, naniniwala ako sa iyo. Chen, ano ang ginagawa mo? Bahay ko ito. Anong bahay mo? Nagrenta lang ng sirasirang bahay. Akala mo sa iyo na? Luo, sasabihin ko sa iyo, pinagbigyan kita. Tinawag kitang bayaw, pero kung ayaw ko, isa ka lang pangit na mangingisda. 7 taon nang hindi nagbabayad ng dowry. Wala ka pa ring pera. Ang kite mo talaga. Ito ang divorce agreement mo at ng ad ko. Kung pipirmahan mo ngayon, maayos pa. Kung hindi, pipilitin ka ng mga tropa ko. Gusto mo bang lumabas na nakatayo o nakahiga? Ikaw ang bahala. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko itinatanggi ang utang na ito at hindi ako tatakas. Asawa ko ang ate mo, hindi ako magagawa. Huwag kang maingay, ilang beses mo na itong sinabi. Naiirita na kami ni nanay, kung maingay ka pa, gagalawin ka na ng mga tropa ko. Asawa ko ang ate mo. Habang buhay. Hindi ko siya pakakawalan. Akala mo kung sino ka, ang kite mo talaga. Havakan Zia. Ano ang ginagawa ninyo? Zino KBA? Pipirmahan mo o hindi? Kahit mamatay ako, hindi ako pipirma. Sige, kung hindi ka pipirma, sisirain ko ang kamay mo ngayon. Tingnan natin kung paano ka mangisda pagkatapos. Hawakan siya. Tigil! Huwag ninyong galawin ang asawa ko, lalaban ako. Bitawan ninyo ako. Bitawan siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan siya. Ano ang gagawin natin? Marami sila, hindi tayo makakalaban. Ete, bakit mo pinoprotektahan ang ganyang tao? Wenyang, gago ka. Master, gumamit ng 1 puntos para makapag-exchange. MGSF, defense skills. Kasalukuyang puntos, 100. Exchange. Totoo, iba na ang lakas ko. Gusto mong mamatay? Anong martial arts ito? Experience na mangingisda, araw-araw humahawak ng fishing rod. Normal lang na marunong ng konting grappling, di ba? Ano ang ginagawa mo, Montag? Aray? Ano ang ginagawa mo? Itinuring kita bilang malapit sa ate ko. Ang pagtitiis ko sa'yo, hindi ibig sabihin na madali akong apihin. Anak, lutaw, ang cute mo. Anong ginawa mo sa anak ko? Ito lahat ay dahil pinilit niyo ako. Ako ang biyenan mo, huwag mo akong sasaktan. Itinuring mo ba akong manugang? Lagi mo kaming pinag-aaway. Kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi pwede. Nanay. Noon, wala talagang pera si Lutao, pero nag-ipon siya para sa dote. Ang iba ay babayaran na lang mamaya at pumayag ka naman noon. Pero ngayon, ibebenta mo ako para lang sa pera. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako susuko. Huiting, para sa ikabubuti mo lang ito ng nanay mo. Para sa ikabubuti ko? Ngayon, pera na lang ang nasa isip mo. Sasabihin ko sa'yo kung kanino ako napunta, doon ako. Kung sa aso, sa aso. Kahit gaano kahirap ang buhay, susunod ako kay Lutao. Hiting, huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita. Lumayas kayong lahat. Mula ngayon, ayokong makita kayo ulit. Luo, huwag kang mag-alala, maghihintay ako. Bakit ako ginaganito ng nanay ko? Anak niya ako, bakit niya ako ginaganito? Ano bang kasalanan ko? Huiting, nandito pa rin ako at siksinsin para sa'yo. Tayo lang ang pamilya. Mahal, itong mga nakaraang taon, nakapag-ipon ako ng kaunting pera. Kahit nangungupahan pa tayo ngayon, sisikapin kong bilhan tayo ng malaking bahay sa lalong madaling panahon. Mahal, hindi importante ang pera. Ang importante, magkakasama tayo palagi bilang pamilya. Nanay, tatay, magkakasama tayo palagi. Tayong pamilya. Magkakasama palagi. System, ano ang pwede kong makuha sa points ko ngayon? Master, kasalukuyang points ay 79. Maaari mong makuha ang mga sumusunod. Ang ganda. 2 points para sa isang bagong modelo ng cellphone. 1 point para sa isang bagong bag para sa anak mo.
Pinakabagong modelo ng bag kunin. Hi, Gusto kong mag-compute ng isang bagay. mahal, uwi na ako. Tari. Ipikit niyo ang mga mata niyo. Bakit? Makinig ka sa akin, ipikit mo agad. Pwede ka nang magbukas ng mata. Wow, ang ganda ng bag mo. Regalo ko sa inyo. Pinakabagong modelo ng cellphone. Honey, bakit ang gastos mo? Ano ba yan, basta masaya ang asawa ko. Yun ang pinakamahalaga. Salamat, honey. Mommy, Daddy, tingnan nyo ang bago kong bag, ang ganda. Sinsin dapat alagaan natin ito. Tara, samahan kita sa kwarto para ilagay ang libro sa bagong bag. Hindi ko alam kung ilang points ang kailangan para makapalit ng bahay. 500 points pwedeng makapalit ng malaking apartment sa lungsod. 5,000 points pwedeng makapalit ng mansyon na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Master, kasalukuyang points, 76. Yung 500 points. Gaano katagal bago ko maipon? Hindi ko alam kung ilang points ang isang isda. Gaano katagal bago ko maabot ang pangarap na bumili ng mansion? Honey, ano iniisip mo? Wala naman. Huwag kang mag-alala, nakapag-ipon na tayo ng 300,000 sa mga nakaraang taon. Pwede na tayong mag-down payment ng maliit na bahay sa probinsya. Sapat na para sa tatlo natin. Honey, sa mga nakaraang taon, ikaw at Sixinsin ay sumama sa akin. Sa hirap, sisikapin kong mapabilis ang pagpapalit natin ng malaking bahay. Honey, huwag mong sabihin yan, hindi ko pinapansin ang laki ng bahay. Basta magkakasama tayong pamilya, okay na. Singsin, Bakit nagising pa? Dapat tulog ka na. Hindi ako makatulog. Mommy, Daddy, ano pinag-usapan nyo kanina? Pinag-uusapan namin na palitan ng malaking bahay para kay Sinsin. Gusto mo ba? Sabi ni Momay, kahit gaano kaliit ang bahay. Basta kasama ang mommy at dada, tahanan na yun. ang bait at matalino ni Singsin. Tara, samahan kita matulog. Honey, huwag ka masyadong mag-isip, maaga pa bukas. Sisikapin ko. Matulog na tayo. System, gagamitin kita ng maayos. Kahit anong pagsubok ang dumating, hindi ako susuko. Bibigyan ko si Witing at Singsin ng pinakamagandang buhay. Ngayon, dapat makahuli ako ng maraming isda para kumita ng points. Para matupad ang pangarap na malaking bahay, hehe. Halina mga isda, kayo ang pag-asa ko ngayon. Ha ha ha. Hewiting. Ma, bakit ka nandito? Tignan mo kung sino ang dinala ko para sa iyo. Zi Song Shenglong, Zi Boss Song. Ang general manager ng Rose Manor, tunay na single at mayaman. MS Chen, mas maganda ka pa sa picture. Ma, kasal na ako. Kasal. Yung mahilig mangisda na hindi man lang makapagbigay ng dowry. Si Song, may luxury car at mansion. Guwapo at successful, swerte Montag kung gusto ka niya. Malaking biyaya yan para sa iyo. Hindi ka pa nandidiri kahit may asawa at anak ka na. Hindi ka pia kontento? Baka naman. Na-brainwash ka na ng mahilig mangisda. Ma, kahit walang pera si Luotao, mabuti siya sa akin at kay Singsing. Siya ang pipiliin ko habang buhay, hindi ako maghihiwalay sa kanya. Anong silbi ng pagiging mabuti? Ganyan din sinabi ng tatay mo noon. Kaya naghirap ako sa kanya, Huiting. Hindi ka mabubuhay ng walang pera. Gusto ko lang ng payak na buhay. Chun Huiting, tama ba? Ako si. Ang ganda. Montag talaga. May attitude ka pa, sana ako na lang. Mas maganda kaysa sa asawa mong Kid. Boss Song, respeto naman, may pamilya na ako. Pamilya? Anong klaseng pamilya yan? Samahan mo ako mamaya. Ipapakita ko sa iyo ang kayamanan ko. Huiting, sumama ka na kay Boss Song.
Ma, noon, pinili mo si Papa dahil sa pag-ibig. Bakit ngayon, itinatakwil mo ang pag-ibig na pinili ko? Dito sa office, hindi tama ang ginagawa ninyo. Kung magulo pa kayo, tatawagin ko ang gwar. Anong pakialam mo? Boss Song, kung magpupumilit ka, tatawag ako ng pulis. Huiting, ikaf. Chen Huiting, huwag kang masyadong mayabang. Umalis na kayo, kailangan ko bang ulitin ang mga sexual na komento mo? Ikaf. Haha, ang swerte ko ngayon, tignan mo ang isda. Ang lakas ng hila. Woo, ang laking isda. Ano nangyari? Bakit walang kagalaw-galaw ang fishing rod ko? Kuya, ang ganda ng huli ngayon, anong pain ang gamit mo? Ito ay top-notch na pain, kasama ng high-end na fishing rod. Ang susi, dapat mong maintindihan ang isip ng isda. Ay. Mukhang hindi lang swerte, kulang ang gamit ko. System, may paraan ba para makahuli ako ng maraming isda? Master, ibig mong kahina ay exchange ang advanced fishing gear set. Makakatulong ito sa pagtaas ng tagumpay sa pangingisda. Kasalukuyang puntos ay 76. Maaring i-exchange ang high-end na fishing rod at top-notch na pain. May pag-asa nga. Sa System Mall, meron palang ganito. Dapat gamitin ang puntos sa tamang bagay ay exchange. Matagumpay na na-exchange. Master ay nakatanggap ng high-end na fishing rod at imported na pain. Kasalukuyang natitirang puntos ay 70. Ngayon, tingnan natin ang kanilang kapangyarihan. Humingi ako ng malaking isda. Ang bilis kumagat. Ang liit. Master ay nakahuli ng bihirang uri ng isda. Nakatanggap ng 30 puntos. Ito, 30 puntos. Ang liit na isda, pero ang laki ng puntos na ito. 500 puntos ay makakapagpalit ng malaking apartment. Huli ulit. 17 ganitong isda ay sapat na, ang ganda ng deal. Isa pa, tuloy lang. Master ay nakatanggap ulit ng 30 puntos. Isa pa, tuloy lang. 30 puntos. Parang nakakakuha ng pera, tuloy lang, isa pa. Basta patuloy lang ang pagsisikap, malapit na matupad ang pangarap. Para kay Huiting at Sinsin. Ang pinakamagandang buhay. Ilang maliliit na isda pa, sapat na ang puntos. Maliliit na isda. Nandito na naman. Tingnan mo yung lalaking iyon. Ano ba yun? Parang water pump na may espiritu. Ang bilis manghuli, nakakagulat. Puntahan natin. Hoy Pea, bakit Montag hinuhuli yan? Kahit pusa hindi kakain na yan. Nga, sayang ang magandang panahon at pain. Ano kaya ang kakain Montag? Okay lang ang maliliit na isda, sapat na ang panghuli. Ang kakaiba mo, nakikipagkumpetensya sa mga fingerlings, walang ambisyon. Talagang nagpapababa ng antas namin ng mga mangingisda. Iba-iba ang gusto ng tao, ako ay masaya sa aking panghuhuli. Ang kakaiba mo talaga, sayang lang ang oras. Sa inyo, ito ay maliliit na fingerlings. Sa akin, ito ay kinabukasan. Sa ganitong maikling panahon, malapit nang makaipon ng 300 puntos. Tuloy lang. Ay, akala ka uzino, si Huiting pala. Talagang napakaswerte mo sa asawa mo. Araw ng trabaho, wala kang ginagawang tama. Dito ka nagpapatingin-tingin. Hindi ko alam kung paano nagkamali ang ate ko. Naipis sa isang tulad mong walang silbi. Ma, Wenyang, dumadaan lang kayo. Ano, sakop mo na ba ang lugar na ito? Kung makakapunta ka, bakit ako hindi? Tingnan mo ang itsura mo. Puro ka na lang pamimingwit. Ano ba ang silbi niyan? Bukod sa pamimingwit ng ilang isda, ano pa ang alam mong gawin? Ang ate ko ba ay sasama sa iyo para magutom? Mahalaga sa akin ang pamimingwit, sana maintindihan nyo. Intindihin? Ikaw na maliit na kite. Bakit ko dapat intindihin? Ang mga isdang nahuli mo, pampakain lang sa pusa. Oo nga, puro ka na lang mga basura. Ikaw lang ang pabigat sa ate ko. Alam ko, may mga opinyon kayo sa akin, ngunit gagamitin ko ang aksyon para patunayan ito.
Ay, may malaki. Umalis ka dyan, nakaharang ka. Ang lakas ng loob mo, hinatak mo ako. Nababaliw na ba siya? Ingnan mo ang galaw, sigurado malaki ito. Par, tibayan mo. Huwag mong pilitin. Par, bitawan mo ang linya, mabibitin ito. Malapit ng mahuli, par, tibayan mo. Wu, ang isda na ito, hindi bababa sa 20 kilo, par. Natalo mo ang record ng aming palaisdaan. Heyo, hindi pa ako nakakahuli ng ganito kalaking isda. Par, ang galing mo talaga. Swerte lang ngayon at gutom din ang isda. Ang daming oras na ginugol, sa tubig lang para sa isang pipi na hayop. Ano ba ang halaga nito? Tingnan mo ang dumi mo. Hindi ka ba nahihiya? Na, ang baho ng amoy ng isda. Kahit na makahuli ka ng isang bundok ng ginto, hindi pa rin katumbas ng isang milyonaryo. Walang klaseng tao. Par, huwag mo silang pansinin. Binabati kita, mayroon kang 200 puntos, kabuwang puntos ay 500. Maaari mong ipapalit ng isang malaking apartment. Ang ganda, mayroon na tayong bahay, ang aming pamilya. Hindi na kailangan mangupahan. Gusto mo bang ipagpalit? Sigurado. Naayos na ang papeles, mangyaring suriin sa loob ng 3 araw. Nababaliw ka na ba? Ano ba ang ginagawa mo? Tumango-tango ka at ngumingiti. Talagang nababaliw ka sa isang isda. Talagang walang kwenta, cute na cute ka. Ano ba ang pinagtatawanan mo? Kinakausap kita. Maging matalino ka at maghiwalay na kayo ng kapatid ko. Huwag mong hadlangan ang yaman ng pamilya namin. Kung hindi, ngayon din ay ibababa kita. Kasama ng mabahong isdang ito, nababad sa tubig. Ganoon ba? Hadlangan ko ang yaman nyo. Hoy, nandito ako ngayon. Kung may lakas ka, subukan mo. Gusto kong makita kung ang inyong milyonaryong sahod ay makakatulong sa inyo. Napigilan ang amoy ng isda ko. Ako? Peter Van Montag, nasira mo ang kamay ng anak ko. Peter Van Montag. Hakapalang Montag. Hala, okay ka lang? Tingnan mo ang itsura mo, wala kang ang trabaho. Pangarap ka ng pangarap na yumaman, hindi ka ba nahiya? Anong alam mo, mga taong tulad mo, hindi ako ipinanganak. Haka maging alila. Hindi ako magiging baka o kabayo. Pinaghirapan ka ng kapatid mo para makapag-aral, ganito lang ang natutunan mo. Nakakahiya para sa kanya. Ikaf. Zabi ni Song. Kapag pumayag si Huiting na pakasal sa kanya, pwede si Winyang na maging supervisor sa kanyang kumpanya. Isa kang malaking sinungaling. Ang dowry, ilang taon mo nang iniipit. Hindi lang sinayang ang kabataan ni Huiting. Gusto mo pang sayangin ang kinabukasan ni Winyang? Maghiwalay na kayo. Pakikinggan niyo ako. Hindi ako maghihiwalay. Kung susubukan niyong gamitin si Huiting, hindi ko kayo kilala. Ikaf. Malaking apartment. Tama. Magbihis tayo ng bago at tingnan natin ang bahay. Nanay, hindi ba ako nananaginip? Baka naloko tayo. Wala namang libreng biyaya sa langit. Simula ngayon, ito na ang ating tahanan. Ang tagal na. Sa wakas, Nanay, may bagong bahay na tayo. Tay, makikita ko ang hardin mula sa bintana. Dito ako gusto tumira. Kung saan gusto ni Xingxin, doon tayo titira. Gusto ko sa gitna ninyong dalawa. elementary ka na, gusto mo pa ring sumiksik sa amin? Hindi ka ba nahihiya sa mga kaklase mo? Kanina sabi ni Tay kung saan ko gusto, doon ako titira. Ang mga matatanda, madaling magbago ng isip. Alam KONA. Baka naisip mo, nakakasagabal ako. Sa pagkuha ng kapatid? Nanay, ngayon malaki na ang bahay natin. Ang tahimik ng 3 lang tayo, magkaanak ka pa ng kapatid ni Winsin. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi to parang pamimili sa palengke, hindi basta-basta makukuha yan. Sinisiguro ni Daddy Xingxin simula ngayon. Tiyak na magiging masaya na tayo. Hindi na tayo muli pang mag-aalala. May sistema ako sa pangingisda, basta't magsikap ako. Walang imposible sa kinabukasan. Para sa pamilyang ito, lalaban ako. Par, anong pain ang gamit mo? Parang laging mami kang nahuli araw-araw. Ay, siya Montag naman ang sikreto Montag. Ang asawa ko ang gumagawa, hindi ko rin alam eh. Hay, may kumagat. Master, nakuha mo ang 50 puntos. Kasalukuyang puntos, 800.
Pwede nang ipambili ng luxury car ang 800 puntos, sakto para mag-road trip. Woo her. Sinsin, dahan-dahan lang. Simula nang lumipat tayo sa malaking bahay na ito. Masayang masaya si Sinsin araw-araw. Akala ko ba ilang araw lang ang nakalipas, bumili ka na naman ng bagong kotse. Ang bilis ng pagdating ng ligaya, parang hindi ako makapaniwala. Simula pa lang to. Sa mga susunod na araw, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Na pala, bukas matatapos na ang vacation leave mo. Pagbalik mo sa opisina, mag-ingat ka kay Wang Weijia. Baka naman may masamang balak ulit yan. Naiintindihan ko. Araw-araw pagod na pagod pero maliit lang ang sahod. Panahon na para magdesisyon. Akala ka ubi hindi ka na babalik? Tingnan mo to, ang pangit ng ginawa mong proposal. Mas masahol pa sa basura. Binago mo na naman ang proposal ko, hindi lang tumaas ang budget ng 30%. May dinagdag ka pang mga walang kwentang bagay. Ano ba yan? Optimization 2. Kung hindi na-approve, ikaw ang may problema. Huwag kang magdadahilan. Hindi na to bago. Sa tingin mo maniniwala sila sa'yo? Noon pa, ilang araw bago na ibalik sa original na proposal bago na-approve. Lagi niyang dinadagdagan ng mga imposibleng bagay. Tigilan niyo na yan. Ang importante, may order na galing sa taas. Si Luo Tao ang mananagot. Babawasan kita ngayon ng sahod. Wang Weijia, huwag kang magalabis. Anong magmalabis? Kung ayaw mong magtrabaho, maaming tao ang naghihintay para pumalis sa posisyon mo. Mga tulad ninyong mahihirap na may pamilyang pinapakain. May lakas ba kayong mag-resign? Ibang panahon na ngayon, hindi na kailangang magtiis. Na-record ko na ang original na draft at ang mga sinabi mo kanina. Ipapadala ko na ito sa boss, hayaan natin silang humusga. Kayong bahala dito, aalis na ako. I withdraw MO agad-agad. Kanina ang yabang-yabang mo, ngayon nagpapanik ka na. Bakit ngayon ka pa natakot? Ikaw, hindi pa ako nakakita ng taong kasuklam-suklam na tulad mo. Walang kakayahan sa trabaho, bastos pa. Yang mabahong bibig mo. Dapat matagal ng sinaway. Hinahamon Montag ako? Manager Wang, kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Take it personalan. Kaya pala sinapak ka ni Luo Tao. Zino KBA? Para utusan ako? Gayon ka o lang naintindihan. Mga walang kwentang tao kayo, magkakasama kayong lahat. Kaya pala habang buhay kayong mahirap. Sana magkaketong kayo sa ulot pa. Wang Weijia, huwag kang masyadong magmalabis. Pang-api mo sa araw-araw ayos lang, pero bakit ka nagsusumpa? Sa aming lahat. Kung gusto kong sumpain, susumpen ko. Anon gayon? May mas masahol pa akong hindi nasasabi. Sakto, may isang bote sa mall na 100 points lang. Pampabalik ng masasamang salita. Para gamutin ang laso ng bibig niya, sakto. Ay naku, ano to? Gusto mong uminom ng gamot para maaga mamatay at mag-reincarnate? Ang tapang talaga ng amoy. Luo Ta, ano ang ininom Montag? Huwag mong isipin na magpakamatay. Nga, kung may sasabihin, sabihin ng maayos. May asawa't anak siyang pinapakain, hindi siya magpapakamatay. Baka uminom lang ng pampakalma, wala naman siyang kakayahan. Mahina ang loob. Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Yang masasamang salita mo, hindi ka ba natatakot na balang araw? Mangyari sa'yo? Mangyari sa'yo, hindi ka naman naniniwala sa mabuting ganti sa mabuting tao, di ba? Mga tanga lang ang naniniwala sa ganyan. Pustahan tayo, mas masahol ang bibig mo. Mas masahol ang kahinatnan mo. Nakakatawa ka. Kahit 10 bises o 100 bises kung sabihin na magkaketong kayo sa kamay pa at nana sa ulo. Wala namang mangyayari sa akin. Kamay? Kamay Montag. At ang mukha niya. Ano nangyari? Nagkatotoo ang sumpa? Zalamang ka talaga, 2. Gumamit ka pa ng kulam, tatanggalin kita. Ikaw ang mandaraya at mapagmataas, kukuha ng credit sa tagumpay ng iba. Ikaw rin ang palaging nagtuturuan kapag may problema, napakababa ng ugali mo. Paano ka naging supervisor sa kumpanyang ito? Hindi na worth it ang ganitong kumpanya, aalis na ako. Danasin mo ang karma mo. Wala akong oras para sa'yo. Walang time para maglaro sa'yo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Diyos ko, Kilala talaga namin siya.
Manager Song, feeding pakiakomodata naman? Si Boss Song ang magiging bayaw ko sa hinaharap. At ibiyenan niya, hinaharang nyo. Gusto nyo ba matanggal? Pasensya, bawal ang outsiders without owner's permission. Kung kamag-anak kayo, tawagan nyo siya para sa access code. Humingi ng passcode. Ma, hindi ka ma-convince ate ka. Ayaw lumabas ni Song. Paano na to? Kung hindi siya lalabas, paano natin maayos ete mo? Huiting Xinxin. Bakit sila nasa Rose Manor? Wala na yung toxic na boss, ang sarap sa pakiramdam. Parang may magic ang isda ngayon, ayaw kumagat. Bakit ayaw mahuli? Immune ba sila sa pain ko? Kailangan kong makaipon ng 1,000 points para makash out. Hindi na mahirapan si Huiting sa pagtatrabaho para sa iba. Ate, bakit ka nandito? Nagbago na ba isip mo? Sumunod kay Song. Sino si Song? Mag-effort ka sa relasyon mo kay Song. Ivan Montag na yang mahirap na yan. Hindi ko maintindihan, wala akong kinalaman sa mga Song. Hindi Yang Song? May iba ka bang sugar daddy? Sabihin Montag kay mama, sino yung rikit? Kung mas mababa ang status kay Song, hindi pwede. Hey Naku, Ano ba? haharapin Montag ako? Hindi ito paleng. Mukha kayong hindi residents dito sa Manor. Kung may issue ayusin nyo sa labas. Pwede nyo ring i-report sa pulis. Huwag nyo nang guluhin. Ang katahimikan ng Manor. Mababa ang kita ko ngayon, kulang pa ng 400 panandang pandagdag points. Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan kong mag-isip ng paraan. System, meron bang charm potion? Meron po. Susundin namin ang lahat ng requests mo. Potion ng walang hanggang karisma. Maaaring mabisa kung ihahalo sa pain. Meron na. I-exchange. $200 ay $200, subukan natin. Ako si Song Chenlong. Future bio NI Song. Ang nanay ko ay future biyenan ni Song. E di kayo pa. Siya ang kasintahan ni Song. Pamilya naming ang nag-ayos. Huwag kang makialam. Wala ka bang pakiramdam sa pagiging ina at anak? Karapat-dapat ka ba sa namayapa kong ama? Tumahimik ka, yung amang mahirap na yun. Ang dahilan kung bakit ako naghirap na matagal, Huiting Ayaw kong maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Naiintindihan mo ba? Isang araw na mag-asawa, daang araw na pagmamahalan. Hindi ko iiwan si Lotao. Huwag mong banggitin yung walang kwentang lalaki. Ngayon din, kailangan mong tapusin ang usapan kay Song. May koneksyon si Song Chenglong kay Director Wu. Huwag tayong makialam. Huwag kang tumingin, isa lang ang kumpanya. May backer si Song. Sino ang maglalakas loob na sumalungat? Ikaw lang ang tanga. Nasa biyaya ka pero hindi mo alam. Kontrolin mo ang ate mo. Tatawagan ko si Song. Anong ginagawa mo? Genuine ako ang totoong kapatid mo. Paano mo ako maaaring itulak sa kapahamakan? Dahil nga kapatid kita, para sa kaligayahan mo. Milyon ang sahod ni Song. Swerte mo kung gusto ka niya. Binabati kita sa iyong 300 puntos. Ang kabuwang puntos ay 1,200. Mabisa talaga, ang potion na ito ay higit pa sa inaasahan. 200 pang puntos ang nadagdag. Narito na ang pera. Pakitingnan mo. 1, 100, 1,000, milyon, 10 milyon, 100 milyon. Bilyon. Simula ngayon. Ako ay isang bilyonaryo na. $2 bilyon ang ilalagay ko sa Rose Manor. May winyang ako. Sa hinaharap ay magiging masaya ako. AME. Tama ka. Ang maging biyenan ko ay isang mapalad na tao. Ay naku, mabuting manugang. Nahawakan ko na ang tao. Tapusin na natin ito. Baka magbago pa ang isip. Kung gagawa kayo ng kalokohan, magpapakamatay ako. Labag sa batas ang ginagawa natin, walang magandang kahinatnan. Astig ang ugali Montag. Ganito ang pakiramdam ng pagsakop. Huwag kang mag-alala, may paan ako. Sumunod ka na lang at sumama kayong lahat sa akin. Ikaw ba si Manager Zhang ng Property Department? Kilala Montag ako. Kahapon nung bumili ng property, bulag ka ba? Mag,
Check ka agad. Akala ko ang Rose Manor ay high-class na subdivision. Mahigpit ang management pero pinapanood lang niyo na mapahamak ang may-ari. At hindi niyo pinapansin. Isang taong hindi kayang bumili ng ordinaryong bahay. Paano makakabili ng milyon-milyong bahay? Kahit 2 buhay pa ang gawin mo, hindi mo kayang bilhin. Ang gandang bahay na ito, hindi tulad ng aming sisong na may malaking kakayahan. Ikaw ba ang bagong may-ari na bumili kahapon? Si Boss Luo. Ano sa palagay mo? Boss Luo, may misunderstanding lang. Bakit hindi kayong lahat? Umupo at mag-usap ng maayos. Ano pa ang pag-usapan? Maaming tao na magkapangalan, baka may nagtake advantage. Bukod pa, may backer ako na si Director Wu. Ang resulta kung si Manager Zhang ay kumampi sa iba. Kaya Montag PA. Si Director Wu, isang kumpas lang. Malapit na relasyon yata. Kung hindi maayos ang paghandle, baka mahirapan sa hinaharap. Boss Luo, ang nangyari ngayon. Ako ang bahala, bibigyan kita ng 2 taong libreng association dues. Okay ba? Nangaapi gamit ang kapangyarihan pero walang consequence, walang ganoon. Ngayon, dapat siyang magbayad. Ano ka ba? Isang hamak na empleyado lang. Paano mo gagalawin ang malaking puno? Dahil ako ang major shareholder ng Rose Manor. Buti na lang nung nakuha ko ang pera, nag-invest ako ng 200 milyon sa Rose Manor. Kung hindi, mahirapan akong kontrolin ka. Major shareholder, anong ibig niyang sabihin? Empleyado lang siya. Paano siya maging major shareholder? Huwag kang magpanggap dito, sweetie. Hinampas Montag ako. Hinampas kita dahil walang kwenta kang tao. Kailangan pa bang pumili ng araw? Lotao, hinawakan mo nanay ko. Gusto mong mamatay. Aray anak kao. Ang sampal na ito para sa kapatid mong babae. Ikaw, bata, nagwawala ka dito. Ano naman? Ako ang major shareholder ng Rose Manor, may responsibilidad at karapatan ako. Naprotektahan ang kaligtasan ng mga may-ari. Tungkol naman sa inyong mag-ina na oportunista, kayo ang may kasalanan. Ikaf. Huwag kang magsinungaling. Marami na akong nakilalang shareholder ng Rosas Manor. Wala kang lugar dito. Tama, hindi ko rin narinig ang pangalan mo. Baguhan lang ako bilang shareholder. Sa estado ninyo, natural na hindi nyo alam. Kung totoo o hindi. Tanungin nyo lang. Manager Song, patatagin Montag muna sila. I-verify ko na ngayon. Mukhang may mga taong desperado na at nagkakaganyan. Kahit anong malaking pangako kayang sabihin. Sa bibig ng aso, hindi lalabas ang galing. Kung mas mayaman pa siya kay Manager Song, bakit nakatira pa si Huiting sa upahan? Nakbibiro ka ba? Ay sadyan, mas nagtataka ako kung paano mo na-afford ang bahay sa Rosas Manor. Baka naman inalagaan ka ng mayamang babae? Tumawag ka kung gusto mo. Gusto kong malaman kung sino ang sandigan mo sa bluffing mo. Mahal, ihatid mo muna si Xingxin. Ako na bahala dito. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. At isa pa, namuhunan ako sa Rosas Manor, shareholder na ako ngayon. Major shareholder na. Hindi na tayo magpapakumbaba sa kanila. Pwede ka nang mag-resign at gawin ang gusto mo. Major shareholder ka na talaga? Nang anggarap ka PRin, dapat dalhin na siya sa mental hospital para hindi na nakakahiya. Ex-manugang Montag PA naman. Kailangang gamutin ang sakit bago mahuli ang lahat. Huwag mong pabigatan ang magulang mo sa probinsya. Kung gusto mong maging major shareholder, kailangan mag-invest ng 2 bilyon. Walang mayamang babae ang tatanga-tanga para magbigay ng ganyang kalaki sa bagong kakilala. Nakakatawa talaga. Para ziyang tanga. Huwag kang magsalita ng masama. Ikaf. May kamay ako, may asawa't anak, hindi ako palamunin. Ang bibig mong iyan, hinihintay lang ang sampal. Mukhang gusto mo nang mamatay. Manager Zhang, hintayin Montag ako. Hintayin Montag ako. Mukha kong stressed. Halatang malaking kasinungalingan ito. Bakit ka pa nagpapangga? Na major shareholder NG Rosas Manor? Tapos nananapak ka pa. Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka susuko. Darating ang araw na magmamakaawa ka. Peke PA rin ang peke. Wala kang magagawa. Kundi magmalaki. Huiting, sasabihin ko na sa iyo. Kapag kasama mo itong hindi mapagkakatiwalaan, malulugmok ka. Bakit mo pinipilit ang sarili mo? Hindi pa nagsasalita si Manager Zhang. Sinasabi niyo na tapos na ang usapan, baka masaktan kayo sa sarili ninyong mga salita. Ang pagkakahiya ay maliit lang, pero ang masakit ay ang totoo. Song Chenglong, konting tahimik na lang.
Kanino ka nagsasalita? Ang lakas ng loob mo. Tumahimik ka. Makingat ka baka mapalo ka ulit, Boss Luo. Kanina ay wala akong malay, nagdulot ako ng hirap sa iyo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba? Mas malakas ba ang backer niya kaysa kay Bosong? Walang backer na tinutukoy, Ginoong Luotao. Siya ang bagong major shareholder ng aming kumpanya. Ano? Paano possible? Noong nakaraan, kahit ang down payment, Ang ordinaryong bahay ay hindi niya mabayaran. Ngayon siya na ang major shareholder ng Rosemanor. Major shareholder? Hindi dapat. Tiyak na peke ito. Tama ba, ma? Tinatanong mo ako, sino naman ang itatanong ko? Ito pa rin ang problema, malubha ang pagkukulang nyo. Sila ang may kasalanan, pero gusto ninyong palampasin na lang ng may-ari. Kulang ang aming pag-isip. Hindi namin agad napatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ordinaryong may-ari lang, dapat mangapihin. Hindi. maasahan mo, na ito ay aking iulat ng tapat. Bibigyan ka namin ng kasyasyang kasagutan. Bukod pa riyan, sinabi ni Director Wu na ang diskwento sa pagbili ng bahay. Ay hindi nakasama. May 5 araw ka para bayaran ang kulang. Naubos na ang ipon ko sa down payment. Saan pa ako kukuha ng pera? Hindi ba't cash mo binili ang bahay? Hindi ba't milyonaryo ka? Kung may ganoon akong pera, bakit ako mangungutang? Ano? Song, nilinlang mo kami noon? Ayaw ang kusang lumapit. Gustong ipakasal sa akin ang ate ninyo. Wala akong pakialam. Gusto kong makausap si Director Wu. Igil na ang ingay. Hindi makikipagkita si Director. Usa walang kinalaman. Sinong tinatakot mo? Matagal na kaming magkaibigan ni Director Wu. Paano niya ako hindi tutulungan? Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makipag-ugnayan sa ngayon. Nablock na ako. Mukhang iniwan ka na ng matagal mong kaibigan. Teka, huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang usapan. Huwag kang magyabang. Kapag napatawad ko si Director Wu, Sino ang tama ay hindi pa sigurado. Talaga? Gusto kong makita kung kanino talaga kakampi si Director Wu. Manager Zhang sa kasalukuyan kong posisyon. May karapatan ba akong ibaba ang kanyang ranggo? Miron. Pero pagkatapos i-report, malamang ganoon din ang resulta. CJ, may mas mahalaga pa akong gagawin. Magsusori ako sa 2 babae. Nababaliw ka na ba? Ayaw mo pa ring aminin. Kanina ang tapang mo. Gusto mo pang agawin ang asawa ng iba. Pagsasalita lang ba ay kasalanan? Gusto ko lang siyang mapasubo. Wala namang aksyon. Kahit i-report mo ako, hindi ako takot. Hindi ako masasaktan ng sermon sa huli. Siya ang mapapahiya. Hindi maintindihan. Walang hiya. Mukhang kailangan talagang madamay ang sariling interes. Bago umaksyon. Paano kung ipadala ko ang footage? At yang sinabi mo sa grupo ng mga shareholders. O sa internet. Mawawalan ka pa ng trabaho. At may utang ka pa. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Utang ka lang pala Song, di ka pala. Sa labas. Sarili mo nagbibigay ng identidad. Kasalanan nyo kung tanga kayo. Hewiting. Mali ako, patawarin montag ako. Ituring mo na lang akong hangin na pinalampas. Maging mabuti, huwag na ulit. Huwag mo na akong makita. Sige, alis na ako. Manugang, Tutubang shareholder KNG Rosemanor? Noon, nabulag kami, nagkamali. Nadaya rin kami NI song. Hipag, talagang walang kwenta yang song na yan. Kapag may bagay na nagsimula, hindi na maibabalik. Hipag, nagmamadali lang kami para sa kaligayahan ni ate. Kaya nadaya kami ni Song. Tama, dahil mabuti ang intensyon namin. Kalimutan na ang nakaraan. Ang sweet ninyo ni Huiting. Naisip pa naming paghiwalayin kayo, napakasama. Pag-isipan. Mali talaga kami. Okay lang mama, mabuti naman si Hipag. Hindi niya tayo papansinin, di ba? Mama, naintindihan ko na ang kahulugan ng pagiging mapagpanggap. Sinsin, dapat tayong matuto. Dapat to pa rin ang pangako, gets mo? Kung wala lang nangyari ngayon, maayos pa sana. Pero dahil sa nangyari, huwag na tayong magkita. Kagaya kayo ni Song Chenglong. Walang hiya rin. Ingat kayo. Director Luo, kung alam lang namin ang kakayahan mo. Hindi na sana kami sumipsip kay Song. Huwag magmadali, mabait ang ate mo, may pagkakataon pa. Mama, ang ibig mong sabihin, anak ko ang ate mo. Alam ko ang iniisip niya.
Sa mga taong ito, itinuring lang ako ni Mama bilang kasangkapan para tulungan ang kapatid ko. Hindi nagbago. Bakit ka umiiyak? Okay lang ako. Dahil ba sa kapatid mo at nanay mo? Mga vampira sila, palagi ka nilang ginagatasan. Naiintindihan ko. Pero simula nang ako'y ipinanganak, ganito na talaga. Huwag na nating pag-usapan. Baka masira pa ang mood mo. Mag-asawa tayo, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Ilabas mo lang. Akala ko. Ang pagkamatay ni Papa, kasalanan ko raw. Pinakamasama na yun. Pero hindi pala. Ako. Hindi ba aksidente lang ang pagkamatay ng biyanan mo? Anong kinalaman mo? Siguro ganito lang. Para mapanatag ang konsensya nila. Sa pag-angkin ng pera. Walang hiya. Dapat noon pa kita nakilala. Sa hinaharap tayo na lang ang magsama. Pagsisihan nila yan. MS Chen, ito ang pinakamaganda sa aming tindahan. Si MR Luo ay iyain namin. Kaya ipinadala namin ito para makita mo. Wow, ang ganda naman. Gusto mo? Sinabi ko sa manager nila. Na ipadala sa atin. Hindi mo kailangang gumastos para sa akin. Ngayon ay tapos ka na sa pagiging alipin. Dapat nating ipagdiwang kung gusto mo bilhin natin. Bihira ang lalaking gustong gumastos at hindi nagrereklamo. MS Chen, napakaswerte Montag. MR Luo, alis na po ako. Sige, isisend ko na lang ang bayad. Siege. Isusuot ko sa'yo. Ang ganda. Mahal, kahit may pera tayo dapat maging matipid. Kung ganito rin ang trato kay Xingxin sa hinaharap, edi tayo ay... Mahal, may pera na tayo, dapat matuto tayong gumastos. At hindi naman araw-araw tayo gagastos, huwag kang ma-stress. Pero saan galing ang pera mo para makapasok sa Rose Manor? Nakilala ko kasi ang isang malaking tao. Hindi lang ako natuto mag-ipon, nanalo pa ako sa loto. Alam kong ikaw ang pinakamabuting tao sa mundo. Ang mabuting tao ay laging may mabuting kapalit. Hindi ka nagdududa. Bakit ako magdududa? Naniniwala ako. Hindi mo gagawin ang labag sa iyong prinsipyo. Bakit siya? Hi. Sige, alam ko na. Anong nangyari? Class reunion, inimbita ako ni Cheche na class president. Kung ayaw mong sumama, tumanggi ka. 3 beses na akong tumanggi, medyo hindi na maganda kung hindi ako pupunta. Huwag mong laging isipin ang nararamdaman ng iba. Ang sariling kaligayahan ang pinakamahalaga. Kung sasabihin ko ang naranasang pang-aapi, malamang ipagtatanggol niya ako. Pupunta ako ngayon pero hindi na ulit. CJ, Mas mabuti na huwag nang magdagdag ng problema sa asawa. Sa 5-star hotel pa pala. Huiting, dito ka umupo. Ang busi mo talaga, ilang beses ka pa naming inimbita bago ka pumayag. Baka naman masyadong strikto ang asawa mo? Malamang nahihirapan sa trabaho, mahirap talaga ang buhay empleyado. Hindi tulad ko, mayaman ang asawa ko, libre na ako sa pera. Buti na lang wala sila. Chen Huiting, ang tagal nating hindi nakita. ang ganda talaga ng sistema. Paulit-ulit nagre-refresh ang mga produkto pag nakaipon ako ng 5,000 points. Ipapalit ko ng 5-star hotel para kay Huiting. Para maranasan niya ang maging boss, hehe. Huipar, inggit ako sa'yo, laging marami kang nahuhuli. Ang dami mong nahuling isda nitong mga aaw. Pang 1 taon ko nang huli. Hoy. Hintayin mo, hahanapin ko muna ang pattern at experience, ituturo ko sa inyo.
Ayos yan. Kung ituturo mo, ikaw na ang boss ko. Par, sa hinaharap, kung ano ang gusto mong kainin o inumin, sabihin mo lang. Siguradong masisiyahan ka. Mabuting manugang. Bye off. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Kayo na naman. Ang bagong ginawa, marinated lasa na masasara. Subukan natin ito magkasama. Hehehe. Ang swerte mo sa magandang biyenan. Pare, ang ganda ng kapalaran mo. Hindi tulad ng dalawa sa amin, laging masungit ang mukha. Puro pera lang ang alam. Talagang walang hiya. Ano sa palagay nyo? Kapag may pera, kahit demonyo ay maglilingkod sa'yo. Kapag wala, ikaw ang maglilingkod sa demonyo. May ibang kailangan ng patunay, may halaga pa. Lahat ay para sa pagganyak sa iyo na umunlad. Walang presyon, walang motibasyon. Lahat tayo ay ordinaryong tao. Ang labis na paghihingi sa kakayahan. Ay pilit na pagpapahirap sa iba. Ang pagiging mapang-api ninyo, pansamantala natin hindi pag-usapan para sa pera. Tumulong kayo sa mga dayuhan, sinira ang pamilya ng anak. Talagang hindi mapapatawad. Wow, meron palang ganito. Babalitaan ko kayo kung kayo ay muling maglakas loob. Guluhin si Huiting. Hindi ko kayo patatawarin. Mga kuya, marumi ang hangin dito, baka walang mahuli. Tara na, tara na. Nanay, sinabi niyang marumi tayo. Ikaf. Kunin natin ang mga pagkain. Tayo na lang ang kakain. Walang kwentang bagay. Hindi ko inaasahang pagkatapos magpakasal. Mas lalong gumanda. Sa totoo lang, mayroon kayong dating relasyon. Isang bagay na mahilig magpanggap na dalisay. Ang pag-inom kasama niya ay nakakasira lang ng mood. Ayan, anong ginagawa mo, Tak? Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Ngayon, hindi na ako magtitiis. Okay lang, nadulas din ang kamay ko. Ay nako, gusto mo ng away. Hindi ito palengke. Tama na ang reunion. Ah, alam ko na, noong panahong siya ay nanliligaw sa iyo. May time pa siyang mang ibang babae. Tama, ang babaeng tulad niya, magaling mang-uto. Kalokohan, ako ang tumanggi ng 6 na beses, kaya't siya ay nakipagsabuatan sa inyong dalawa. Paulit-ulit na binubugbog ako. Meron ba nito? Paano magiging totoo na ang gwapong lalaki ay manliligaw sa isang probinsyana? Pwede kong patunayan, noon ay tumaya siya sa kaklase sa kabilang section. Na kaya niyang makuha si Huiting sa loob ng 1 linggo. Class President Cheche, pag-isipan mong mabuti. Siya ay may asawa, at isang walang pera at impluensyang may bahay. Anong may tutulong niya sa iyo, ngunit si Hayan ay ibang usapan. Ang boyfriend niya ay manager ng 5-star hotel na ito. Kapag masaya, pwedeng libre ang lahat. Lumuhod at humingi ng tawad, kung hindi, hindi kayo makakaalis. Talaga? Gusto kong makita ito. Ikaf. Ano kung manager ang boyfriend, gusto mo bang iligal na ipitin kami? Pwede akong pumunta kung kailan ko gusto. At umalis kung kailan ko gusto, magluhod sa basura at humingi ng tawad? Nabaliw na ba kayo? Ikaf. Isa pa, napakabait ng asawa ko. Maalaga, responsable at napakagalang. Hindi tulad ninyo, kahit anong pambalot ang gawin. Hindi maitatago ang baho ng puso ninyo. Huwag kang magmalaki, kung mayaman ang asawa mo. Una kanyang itatakwil. Mukhang marami kang karanasan, pero hindi ganoon ang asawa ko. Kahit ano ang estado namin sa buhay, magiging matatag kami. Alam mo ba kung bakit lagi kang nabibigo? Sa pagpasok sa mayamang pamilya? Dahil masama ang puso mo, mas madumi ka pa. Bitawan mo ako. Sino ang nagpahintulo sa iyong umalis? Huling linya na to. Congratulations, SAIO, Master. Nakakuha ka ng 50 puntos, kabuang puntos ay 2,000. Ang ganda. What, pare? Bakit? Hindi ka na nakpapay ko? May konting problema sa bahay. Uwi na muna ako. Si Mrs. Montag yun? Nga hehe. Hoy, paano yung 2 yon? Masarap DIBA, anak? Hahaha. Anak, sandali lang. Huwag mo na silang pansinin. Bayaw, talagang nagkamali kami. Sabi nga, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Patawarin mo na kami. Yung dowry, hindi na namin kukunin. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Wala akong nakikitang sinseridad. Puro kayabangan lang. Hoy, alam ko ang sikreto ni Huiting. Kung papayag kang di ka na magalit sa amin, sasabihin ko sa iyo. Ano ang nangyari kay Huiting? Xiao Hai, anong ginagawa Montag? Wala kang pakialam. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae.
Kung lalapit ka pa, sisigaw na ako. Sobra na kayo. Hayaan Montag na. Mas mabuti na wag nang dagdagan ng problema. Ganyan din naman sila dati. Mag-ingay lang ng konti, walang mangyayaring malala. Ito ang inihandang alak para masulit mo. Huhubaran ka namin at ilalagay sa kalye para makita ng lahat. Bitawan mo ako. Tigil mo yan. Anong karapatan mo para manggulo dito? Kung magsasalita ka pa, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Mahilig ka sa alak, di ba? Papainumin kita ng todo. Sino ka ba para manggulo dito? Asawa ko ang hinahawakan mo. Mahal, Alam ko na ang lahat. Ano, kabia? May lakas ng loob kang manakit dito. Pagpasok mo pa lang, nanakit ka na agad. Kung ikukumpara sa inyo, parang bata lang ako. Sasabihin ko sa inyo, si Huiting ang asawa ko. Kung sino man ang mangahas na apihin siya mula ngayon. Hindi na ito simpleng saksak lang ang katapat. Ikaw na walang kapangyarihan. May lakas ng loob kang magyabang dito. Walang makakaalis sa private room na ito nang walang pahintulot ko. Oy, Mal. May nang-api sa akin. ang boyfriend niya ay manager ng hotel. Manager lang naman, ang lakas ng loob mong magmalaki. Magpakalalaki ka na lang. Ang pagsaktan at sirain ang mga gamit, milyon ang babayaran mo. Huwag mong isipin na matatapos ito. Halos ko nang makalimutan. Paano kayo magkakaroon ng milyon sa inyong ipon? Maghanda kayong magutom sa hinaharap. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang babae ko? Mahal, dumating ka na. Sila ang nang-api sa akin. At dinumihan pa ang bagong damit na binili mo para sa akin. Zia, Ziluo. Ako si Wangbo, ang assistant na itinalaga ng system. Ang 5-star hotel na in-exchange mo gamit ang points. Kumpleto na ang papeles. Papuntahin mo sa akin ang may pananagutan. Dalhin din ang detalyadong impormasyon. Sige. Kumusta, Boss Luo? Bakit siya pa ang inapi mo? Mga salbahe talaga sila, walang ginawa kundi manakit, manira, at magnakaw. Ngayon, dapat nilang bayaran ang lahat hanggang sa mawalan sila ng lahat. Manager Deng, naalala ko nakasabay mo sa paglaki ang asawa mo. Ang edad ng babaeng ito, parang hindi tugma. Huwag mo akong ikumpara sa babaeng iyon. Sa lalong madaling panahon, iwan ko siya. Ang taong may masamang ugali, hindi karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Anong karapatan mong husgahan ang asawa ko? Ang kanyang taunang sahod, sapat para sa buong buhay mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad, baka sakaling patawarin ko kayo. Tama na. Hinampas Montag ako? Parehong panig tayo. Sino ang kakampi Montag? Hindi kita kilala. Huwag kang makipag-ugnayan sa akin. Makipag-ugnayan sa iyo. Kagabi, tinawag mo akong sweetie. At sinabi mong susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Huwag kang magulo. Mag-ingat ka. Baka kasuhan kita ng panggugulo. Hayan, hindi mo ba sinabi? Nasigurado itong lalaking ito? Hindi mo man lang tinulungan, bakit mo pa kami pinagtatakwil? Tumahimik ka. Pasensya na, Boss Lu. Ako ang nagkamali ng pakilala, kaya nakalusot itong maliit na kite. Lahat ng sinabi niya, pawang kasinungalingan. Boss Luo, baka naman. Si Chen Huiting ang asawa. Ang tunay na may-ari ng hotel na ito. Naka-fishing outfit lang. Wala man lang branded na bag o relo. Paano nangyari yon? Baka hindi lang talaga importante sa kanya, yung mga ganyang bagay. Honey, Asawa ko si Huiting. Walang dapat mang maliit sa kanya. Ang pagbili ng 5-star hotel ay unang hakbang lang. Puro kasinungalingan. Parang hindi naman. Kung wala kang sinusuportahan sa likod, hindi sila magkakalakas ng loob na maging ganyan kalala. Ilang beses ko lang naman siya nakasalamuha. Manager Luo, kung nakakasagabal sila, paalisin ko na agad. Siya pala, ang chairman ng 5-star hotel na to. Akala ko may backer ako, kaya nagpakita ako ngayon. Pero, nakakamali ka, DIBA? Walang-wala lang yan. Paano naging chairman ng hotel? Tumigil ka nga. Nakakita ka na ba na mahirap na kaya bumili ng 5-star hotel ng cash? Si Vicky Montag. Isipin mong mabuti. Hindi ko inakalang napakapalad na napangasawa ni Huiting. Ang laki pala ng kayamanan ng asawa niya. Mukhang hindi ka lang may problema sa ugali, kundi kumukurakot ka pa. Hindi na angkop ang posisyon mong manager para sa'yo. Hindi. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Manager Luo. Tungkol naman sa kanilang tatlo.
Paninindak at pagsira ng ari-arian. Simula 10,000 ang bayad. Ano? Kung hindi kayo makikipag-ayos, ipalalabas ko ang ebidensya. Nang pambubuli ninyo noong estudyante pa kayo. Ipapakalat ko. Bayaran na natin. 3 naman tayo, hindi kaya ng ganyang halaga? Ang daling sabihin, kayong dalawa ang nanapo. Bakit ako magbabayad? Ikaw ang nag-udyok, ako ang nasaktan. Hindi rin ako magbabayad. Kayong MK 2. Sa opisina na natin pag-usapan. Huwag nating istorbohin si Manager Luo. Halika, Manager Luo, pikinggan niyo po ako. Manager Luo, Manager Luo. Honey, ikaw na ngayon ang bagong may-ari ng hotel na ito. Ako, Sabi ka OSIO, si Huiting. Ang swerte natin sa klase. Dapat mas madalas tayong magkita-kita para mas lumalim ang samahan. Huiting, dapat mas madalas tayong magkita. sige, kapag may oras, hindi ko kayo pababayaan. Hindi masakit. Hindi kaya panaginip lang ito. Nakatira na talaga ako sa ganito kagandang bahay? Namanhid ang kamay ko. Matagal na tayong mag-asawa, nahihiya ka pa. Honey, salamat. Dahil sa'yo, nakatira ako sa napakagandang bahay. Parang ang layo mo. Dapat masanay ka na. Sa hinaharap, mas gaganda pa ang buhay natin. Honey, parang ang luwag-luwag ng bahay natin, di ba? Luwag. Ang sama mo naman. Wala akong ginawa. Mahal. Salamat. Matagal na akong pagod sa pagtakbo, matagal na. Walang ganitong pakiramdam ng panahon ng pag-ibig. Dati, araw-araw kaming dalawa lang. At kailangan pang alagaan siksingsin, kaya kaunti lang ang libreng oras. Ngayon iba na, marami na tayong oras sa hinaharap. Para tamasahin ang buhay. Tuloy natin mamaya. Mukhang kayo ang tunay na nagmamahalan, mama, papa. Pupunta na ako para magsingin. Umupo kayo kung saan ninyo gusto. CJ, Kasalanan mo to, munti ko nang makalimutan na may performance ang anak natin ngayon. pero naabutan naman natin, di ba? Ang gandang tunog. Napakaganda talaga. Perpekto ang kontrol niya sa lakas, at tamang-tama ang ritmo. Ang balanse ng mga parte at ritmo ng musika. Parang antas ng isang profesional na musikero. Talaga bang hindi siya nag-aral ng musika dati? Yung tatay niya, mas magaling pa sa ating guro. Paano kaya? Hindi lang yan, narinig ko na ang mga top pianist. Halos walang pinagkaiba sa kanya. Kung alam ko lang na isa siyang nakatagong maestro, kanina pa sana. Ano, Zana? Wala akong pampalubag-loob para sa'yo. Ang galing niyang ganyan, hindi lang yan talento, kundi pamilya niya ay mayaman sa sining. At yung tipo ng pamilya na may malalim na background sa sining. Hindi talaga, yan basta mayaman lang. Hindi ko alam kung tumatanggap siya ng estudyante. Gusto ko sanang maging estudyante niya ang anak ko. Posible ba talagang matuto ng walang guro? Sa antas niya, pwede siyang kumatawan sa paralan natin sa paligsahan. Siguradong mananalo, si Luot Sinsin yon. Kailangan pang mag-practice, pero dahil magaling ang tatay niya, siguradong kaya niya. Ang galing mo, papa. Hindi ko akalain na marunong kang magpiano. Siyempre naman para kay Xinxin. Kailangan kong ilabas ang lahat ng kakayahan ko. Tara, hanapin natin si Mama. 8 taon na tayong kasal, ngayon ko lang nalaman na may ganito kang talento. Kanina pa ako nagpapakitang gilas sa harap mo. Huting actually. Ginoong Luo, ang galing ng performance ninyo kanina. Gusto niyo bang maging konsultant sa paralan namin? Walang problema sa sweldo, kahit anong hilingin ninyo. Pwede rin kayong magturo ng private lessons. Magaling ang anak ko. Nagpapapansin. Pasensya na, may iba pa akong mga gawain kaya hindi ako makakasama. Pero ngayon, para ipagdiwang ang matagumpay na pagtatanghal nating lahat. Iniimbitahan ko kayong lahat sa Star Hotel na pagmamayari ng aking asawa. Para magkita. Star Hotel, iyon ay 5-star hotel. Tama, 5-star hotel talaga. May chismis ng Star Hotel ay kakabili lang ng isang misteryosong tao. At agad na ibinigay sa kanyang asawa, ikaw pala iyon. Napakayaman at mapagbigay.
Baka naman anak ka ng isang super mayamang tao. Kung ganun, may ilan nga akong kilalang mayayamang luo. Madaling maniwala sa chismis, pero okay lang. Dahil sa mainit na pagtanggap ni na Boss Chen at Boss Lu, hindi na namin kayang tanggihan. Luok singsing. Ang talino talaga ng batang ito, mukhang namana niya sa inyong dalawa. Ang pag-amin sa pagkakamali ay isang malaking bagay. Ang saya-saya na yan, parang superhero ang tari kayo. Ano ang gusto mong gantimpala sa akin? Gagawa ako ng laruang putik para sa iyo, tatay. Sige, hintayin ko. May tinatago ka ba sa akin? Meron akong isang maliit na bagay, pero hindi ko alam. Kung paano ipapaliwanag sa'yo. Halika, umupo ka. Naniniwala ka ba? Sa sistemang bigla na lang dumarating. Ano yun? Ito ay isang sistema kung saan kapag nakumpleto mo ang mga gawain, makakakuha ka ng mga puntos. At pwede mong ipambili ng mga bagay sa mall. May ganun pala? Naiintindihan mo? Hindi masyado, pero naniniwala ako sa iyo. Na hindi mo ito gagamit para sa masama. May side effects ba? Wala pa naman sa ngayon. Kung may anumang kakaiba, itigil mo agad. Whiting. Ang puso ko ay para sa'yo, hindi ko maitago ang pagmamahal ko sa'yo. At hindi ko rin ito mapipigilan. Alam ko, pero ang pera ay hindi mahalaga. Kapag nagsumikap ka, darating din iyon. Ang kalusugan ang pinakamahalaga, kapag nawala iyon, wala na. Ano man ang mangyari, kailangan mong mag-ingat. Ikaw ang haligi ng ating pamilya. Alam ko na. Nga pala, ngayong stable na tayo, panahon na. Para isama ang mga biyanan natin para magkita-kita. Kapag may oras ako, isasama ko sila para magsaya. Hoik Xiaota, nadapa ang tatay Montag. Bumalik ka na agad. Ano? Mahirap na ang trabaho ng bata sa labas. Bakit mo sinabi sa kanya? Hahayan ka ubeng bukbugin kanila? Kalukuhan, emga kamak-anak lang naman, hindi naman ganun. Tatay. Bakit ganito kalala ang sugat mo? Wala naman, nadulas lang, nag-alala lang si nanay. Hindi ganoon kasimple, nanay, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Matanda na kayo, malapit na mamatay, ayaw pa rin bitawan ang lumang bahay. Kailangan ninyong lumipa. Binigay iyon ng lolo. Noong buhay pa siya, pumayag kayo. Bakit ngayon? Siya ay siya, kami ay kami, lalo na. Ngayon wala naman ang anak ninyo. Sayang lang ang bahay. Bigyan ninyo na lang kami, ang lumang bahay ay hindi pwedeng mawala. Ang dalawang hayop na ito, lalong nagmamalabis. Hoy, ano ba ang ginagawa Montag? Huwag kang padalos-dalos. Noong buhay pa ang tiyo mo, kahit masungit. May prinsipyo naman siya, hindi gagawa ng ganito. Hindi ko inakala na ang dalawa niyang anak. Si Luokhang, nagkaanak ng dalawa. Gustong bigyan ng benepisyo. Para sa anak nila, kukunin ang bahay natin. May koneksyon sila ngayon, sanay na sa pagmamalabis. Wala tayong magagawa, wala tayong pera. Ayaw ng tatay mo ng gulo. Pero iniisip ko, dapat munang gumaling ang binti, kaya Umupo ka. Dapat habulin ang kaso ng pananakit. Masama ang mag-away sa pamilya. Ang importante ngayon, bumili ka ng bahay sa bayan. Gamitin mo, huwag mong sasabihin sa kanila. Tiyo, tapusin na natin ang papeles. Para hindi ka na masaktan. Lohong, Lochang. May mukha pa kayong pumunta rito. Ah, si Luotao pala, ang pinsan nating taga-syudad. Ikaw ba ang nagdala ng kotse? Naku!
Tama ka, empleyado lang siya. Wala siyang pambili ng mamahaling kotse. Siguro. Sa pera lang NG mayaman, tama. Ang tagal mo na sa syudad, wala kang bahay, wala kang kotse. Ano ba ang nagawa mo? Hindi tulad namin. Madali lang ang pera at kotse. Wala akong oras sa inyo, humingi kayo ng tawad sa tatay ko ngayon. Tapos bayaran ang gasto sa gamot, may pag-asa pa itong maayos. Kung hindi, Sandali lang, bakit mo sinasabing kami ang nanakit? May ebidensya ka ba? Ang yabang mo naman. May tatayo ba sa barangay para magtestigo para sa'yo? Xiao Ta, huwag na lang. tatay, inaasahan ko na to, kayong magkapatid, walang pagbabago. HMP, Ang sugat ng tatay ko, siguradong may kinalaman kayo. Alam mo, marami kaming ginagawa. Kailangan ba naming i-report lahat sa'yo? Zino KBA? Ito ba ay pananakot mo sa akin? Ano na yon? Narinig ko na sa syudad. Isa ka lang tamad na walang ginawa, kundi mangisda. Isang walang kwentang tao. Ang walang kwenta mong to. Malapit nang magkaisa ang lahat ng naapin ninyong taga-barangay. At kayo ang magiging talo. Nangahas kang manaki sa amin. Talagang sawa ka na sa buhay. Kaming magiging talo. Mukhang tanga ka na. Nananaginip ka pa ba? Mukhang matagal ka nang hindi umuwi. Nangingisda ka nang nangingisda. Nasira na ang utak mo. Nangahas kang manaki sa amin. Ngayon hindi ka na makakalabas ng pinto. Tito, umalis na kayo sa lungsod. Nakakapagod na ang kapatid ko. Nawawalan na ng ulo. Nangahas pang manakit sa akin. Ito, Maganda ang feng shui ng lumang bahay. Pwede itong i-renovate. Pa sa kasal ng anak ko. matanda ka na. Kung ayaw mo, maghihintay kami. Marami akong oras. Mas mahaba pa ang buhay ko sa'yo. Nangahas kayong agawin ng bahay, hindi ba kayo natatakot sa barangay? Ang barangay kaptain ay ninong ko. Sa tingin mo kanino siya kakampi? Noon hindi ko alam, pero ngayon. Naniniwala ako na patas siyang magdedesisyon. Kalokohan. Ang ninong ko ay laging nagbubulag-bulagan. Bakit siya tutulong sa'yo? Galit KBA? Ngayon lang sasabihin ko sa'yo, kami ang gumawa sa paa ng tatay mo. Ano? Kaya mo bang magpagamot? Bakit hindi na lang tayo magbigayan? Nanakit ka. Tingnan natin kung ano ang gusto niyang gawin. Ninong, tamang-tama ang dating mo. Si Luotao talaga, walang respeto. Hindi kanya pinapansin, Ninong. Kahit anong sabihin namin, ayaw niyang pumayag. Sabi pa niya, pati kayo ay magiging talo. Ninong, magaling ka sa ganyan, humanap lang ng dahilan. Pa, hindi na sila makatira dito. Barangay Captain. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Xiao Tao. Pwede naman pag-usapan ang tungkol sa lumang bahay. Huwag ninyong idamay si Xiao Tao. Ngayon lang kayo nag-usap. Bakit ngayon PA? Huli na. Tumahimik ka. Paano mo kinakausap ang iyong tiyuhin? Nabulagan ako ng katangahan kaya ko kayo tinanggap bilang mga anak-anakan. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ginoong Luo, ikaw ang mayaman sa aming baryo. Huwag mong pakinggan ang kanilang kalokohan. Ito ang ebidensya ng kanilang mga kalokohan sa nakaraang 2 taon. Ebidensya ng kanilang mga kasalanan. Pakitingnan muna ito. Amang inampon. Hindi mo kailangang maging sobrang mapagmalasakit. Isa lang siyang ordinaryong empleyado ng kumpanya. Wala siyang ganong karangalan, amang inampon. Mas mabuti pa ang kalagayan namin kaysa sa kanya. Isa lang siyang maliit na kite. Katarant aduhan. Hindi ako ang inyong amang inampon, mga gago. Hindi siya ordinaryong empleyado. Siya ang malaking shareholder ng Rose Manor, ang investor sa pagpapaunlad ng ating bagong nayon. Pagsakot sa mga lupain, pang-aapi sa mga biyuda at kamag-anak panyo. Nakakahiya. Kumusta ang mga bagay-bagay? Tapos na ang lahat. Pinakamahusay na doktor ang kinuha. Nang malaman ko ang katotohanan, agad akong nagpadala ng mga tao para imbestigahan. Mabilis na nakalap ang kanilang mga ebidensya. Ang mga nakaligtaan noon. Pagkakamali lang. Sa posisyon mo, gampanan mo ang tungkulin mo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging bias, alam mo ang kahihinatnan. Pinsan, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo akong idemanda. Ayokong makulong. Siya pala ay napakayaman. Hindi mo alam ang pagkakamali mo, kundi dapat mong panagutan. Natatakot ka na. Tiyuhin, tiya, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag ninyo akong ipadala sa bilangguan. Baka masira ang buhay ko. Tiyuhin, tiya. Ang tungkol sa lumang bahay, idea iyon ng kuya. 50,000 lang ang nakuha ko noon. Nagkamali lang ako. Katarant aduhan. Siya ang nag-udyok sa akin. Simula pagkabata, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Paano ako makakagawa ng masama sa iyo? Hindi si Luok siyang ang kuya. Nagpapasa ka ng sisi. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Katarant aduhan.
Xiao Ta. Paano kaya? Tatay, nakalimutan mo na ba kung paano katratuhin ng tiyuhin mo noon? Dahil sa kanya bilang halimbawa, ang magkapatid na Luo Chang at Luo Hong ay naging ganito. Ang masamang ugali ay parang tatak. Hindi mababago habang buhay. Kung hahayaan na yon ang maaapi sa hinaharap, ay ang ating pamilya, si Xingxin. Sige, ikaw na ang bahala. Tapos na, lahat ay tapos na. Tapos na. Ang laki ng kwartong ito, mahal siguro. Maliit lang naman ang sakit ko. Mas mabuti pa siguro lumipat na lang tayo sa mas maraming tao. Nanay, tatay, hindi na tayo katulad ng dati na kayang-kaya ang mga gastos. Ang importante, hindi isinasaalang-alang ang mga kagamitan. Ang private doctor ang pinakamabuti. Private doctor? Hindi ba mas mahal yun? Lolo, huwag kang mag-alala. Malalaking negosyante ang nanay at tatay, mabilis silang kumita. Mas mabilis pa sa paggastos ninyo. Parang panaginip lang na maganda na ang buhay natin. Mabuti at nagtagumpay sila, hindi tulad natin na naghirap ng matagal. Pero hindi pa rin nakabili ng bahay. Lolo, Lola, sinabi ni tatay na bibigyan niya kayo ng malaking bahay para sa inyong pagtanda. Mabuti. Erksu, ano ang resulta? Komplikado ang resulta, kahit maliit na pagkakamali. May 70% posibilidad na maparalisa. Ano? Maliban kung mayroong nawawalang. Lose 100 acupuncture technique. Lumipat na tayo sa iba't ibang ospital, pareho pa rin ang resulta. Kahit 30% lang ang posibilidad na gumaling. Hindi natin dapat isuko. Bumalik na lang tayo sa unang ospital. At mag-isip ng ibang paraan. Aray. Mukhang wala ng pag-asa ang paa ko. Kamakailan, parang wala na rin akong lakas sa baywang. Huwag kang mag-isip ng ganyan, baka marinig nila. Mag-alala pa sila. Kahit hindi nila sinasabi. Pero parang may masamang mangyayari, huwag na lang tayong magpagamot. Bumalik na lang tayo sa probinsya. Yang pa mo? Vala na yan. Hindi naman dapat para sa akin. Na maubos ang buhay ni na tao dito. Tatay, okay ka lang, huwag kang mag-alala. Tatay, bumalik tayo sa unang ospital. Ibig sabihin may pag-asa pa. Talaga? Siyempre, ang pagiging negatibo ay makakaapekto sa paggaling mo. Tatay, magpahinga ka mabuti. Hey, Sa ngayon, tignan natin sa system kung mayroon. Gamot na nakakagamot ng lahat ng sakit. Wala kaming gamot na nakakagamot ng lahat ng sakit. Huwag maghanap ng walang kabuluhan. Wala talaga. Maliban kung may nawawalang matagal ng Liu Shibei Tsu acupuncture technique. Sistema. Hanapin ang Liu Shibei Tsu acupuncture technique. Maaring palitan ng 3,000 puntos. Ang ganda. ano nangyari, Kuya Ta? Natakot ang mga isda ko. Pasensya na. Subukan nating makuha ito ngayon. Hay nako, ako na. Witing, ang swerte ni Tao na maging asawa ka. Talagang kapalaran ni Tao. Ang makilala si Luo Tao ay ang pinakamaswerteng bagay sa akin. Tatay, punasan mo ang kamay mo. Oo, Ziga. Masama ang nangyari, na-hold up si Xingxin at nasugatan. Ano? Kumusta na si Xingxin? May mga gasgas sa binti, pero okay naman ang iba. Pero yung nagligtas sa kanya ay tinaga. Nasaan siya? Kung lalala pa, tataas ang panganib na maparalyze. Sa ngayon, may mga solusyon para maibsan, pero hindi pa ito maasahan. Hindi pa bumalik si Luo Tao. Siguradong may paraan siya. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, pero mahirap ang himala kahit gaano kakayaman. Kung wala ang lusher by Shui acupuncture technique, walang silbay. Kung may determinasyon, magtatagumpay, huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga biyenan. Kung sinabi ng manugang na kaya, may dahilan siya. Sabihin nyo lang kung ano ang kailangan. Hahaha, nangyari ang mga bagay na iyon, labis kaming nagsisisi. Kailangan naming bumawi. Baka gusto mong hanapin ang bayaw, kami na ang bahala dito. Hala, bakit biglang napakabait na mag-ina? Bumalik na ako, nakahuli ako ng ilang bihirang isda. Malapit na maparalize ang tatay mo. May oras ka pa para mangisda? Napakasama mo, pa sa tatay mo. Nakakahiya na may anak kang tulad mo, akala ko. Gagawan mo ng paraan para makipag-ugnayan sa mga doktor. Pero naglilibang ka lang, kahit gaano kabilang ang mga isda. Makakatulong ba iyon sa tatay mo? Tama. Halos nasira na namin ang libro ng doktor. Ikaw, may oras ka pa para mangisda. Talagang hindi ka responsable, nakakalungkot para sa mga biyenan. Bayaf, alam kong stressed ka.
Pero hindi mo ito dapat gawin. Hindi, bakit kayo nandito? Mahaba ang kwento, pero may nakuha tayo. Ang pagpapagaling ng tatay ang dapat na prioridad. Wala akong kaligayahan. Ito ay nakuha ko sa hirap at pagod. Nahanap mo talaga ang buong medical na komunidad. Ilang dekada nang hindi nakakita, ilang araw mo lang nakuha. Masyadong hindi ka panipaniwala, sa tingin ko. Ito ay sadyang ginawang luma, peking libro. Manugang, hindi ka naman maglalabas ng pera para sa peking libro. Nanaloko ka at naubos ang iyong ipon. Ta. Tutubia. Paano nangyari, ganoon ba ako katanga? Kung siguradong fake. Sayang ang pera kung bibilhin ng mahal, pero maganda rin ang intensyon. Isang aral na lang ito. Huwag na maghula ng walang kwenta. Wala akong oras para sa walang saysay na trabaho, Itiksu. Sa tingin mo peke ang libro. Napakaganda at kumpleto, beses sa nilalaman. 80% Totu. Hindi ito peke. Tignan mong mabuti, huwag kang maloko. Kahit ang nawawalang huyang needle ng Tang Dynasty ay nandito. Maliit ang sansa na pek ito. Sa librong ito, ano ang sansa ng paggaling ng tatay ko? Malamang gagaling. Tawagin ang lahat ng eksperto para sa pulong. Bilisan ang paggamot. Siege. Ang ganda. May nararamdaman ka ba? Paang may langgam na gumagapang. Ilang araw pa lang, ganitong epekto, ang Baitsu Acupuncture. Talagang hindi nabigo, sa loob ng kalahating buwan. Gagaling na siya. Napakagaling, salamat sa librong ito. Pasensya na at nagkamali ako. Hindi ko dapat tinagdudahan. Okay lang, normal lang yan. Pwede bang malaman kung saan mo nakuha ang libro? Ito ay regalo ng isang tao na ayaw magpakilala. Ang medisinang ito ay napakahalaga sa medical na komunidad. Handang bumili ang ospital ng mahal? Ano sa tingin mo? Kung makakatulong sa mga tao, ibigay ko ng libre. Bakit ka ganyan? Hindi ka kumita. Haha. Ang ibig kong sabihin, hindi maganda na may utang na loob. Pumunta tayo sa opisina para pag-usapan. Hindi ganoon kasimple. May sikreto si Lu Tao. Oon ka. Nakalakad na, congratulations, Bienan. Magandang kapalaran ang hinaharap, Bienan, hahaha. Tsinsin, kamusta na ang tatay mo? Mayroon ba mga hilig o iba pang interest? Mahilig siya sa pangingista, Tito. Gusto mo bang magregalo? Oo, tama. Bukod sa pangingisda, mayroon pa ba siyang iba pang kakaibang ugali tulad ng mga dekorasyon o anuman? Wala naman, Tito. Sa totoo lang, wala nang kulang sa tatay. Basta't maging tahimik ka lang, okay na yan. Ano ba ang gusto mong malaman? Ate, huwag kang masyadong mag-alangan. Gusto ko lang malaman ang tungkol kay Manong. Pamilya tayo, di ba? Huwag mong tanungin ang hindi dapat itanong. Bigla na lang yumaman. At nagtatago pa. Sino ang maniniwala ng walang dahilan? Nanay, sa panahong ito. Salamat sa pag-aalaga mo at ni Wenyang. Naku, huwag kang mag-alala, pamilya tayo. Magpahinga muna kayo. Ano ang resulta ng investigasyon? Wait, maganda ang pagkakasabay natin sa nakaraang palabas. Ngayon, bigyan natin siya ng upgraded version. Muntik na tayong mahuli noong nakaraan. Ano na naman ang gusto mo ngayon? Kidnapin ang babaeng yon. Kidnapping. Nababaliw ka na ba? Hindi naman talaga dapat kidnapin. Ikaf. Basta't huwag mo lang siyang makita ang mukha mo, okay na yan. Bibigyan kita ng 10,000 bilang down payment, tapos 100,000 pagkatapos. Kapag nakuha ko na ang bagay na nagpapayaman sa kanya, Handa na siyang masaktan. Bakit bigla na lang nawala ang taong to? Hinahanap na ng pulis, magiging okay lang yan. Baka may inggit sa inyo dahil sa bilis ng pagyaman nyo. kung ganong, delikado.
Maraming tao ngayon ang may galit sa mayayaman. Karamihan sa kanila ay may siya na ang pag-isip. Kailangan nating mahanap siya agad. Tama, tama. Ako na ang bahala, hintayin niyo ang balita mula sa pulis. May misteryosong kapangyarihan talaga. Buti na lang handa ako. Nakabili ako sa mall ng isang gintong estatwa ng piyaw na kumikinang. Mamaya mo na makikita. Diyos ng puno. Ang iyong debotang si Loxingsin ay may problema. Naway gabayan mo ako. May nakita AKO. Sa ikatlong bodega ng abandonadong pabrika sa silangan ng lungsod. Ang tumpak naman, Salamat, Diyos ng puno. Kapag nailigtas ko ang aking anak, dadami ang aking handog. ito ay banal na puno. Ako rin ay sasamba. Bakit walang nangyayari? Dakilang Diyos ng puno. Pahintulutan mo akong yumaman, mas mabuti kung may mahuhulog na. Napakalaking ginto. Walang nakasulat o pera, baka electronic payment ito. Walang record ng pagdating, baka may nakaligta ang hakbang. Yayaman na ako. Abawa ako. Ano ba? Kuya Vinyang, may problema. Biglang nagfo-foam ang bibig ng batang babae at nangingisay. Ano? Ano gagawin natin? Dalhin sa ospital? Ang gusto ka o? Nakuha ko na, bahala na siya. Pamangkin mo yan ah. Pamangkin ko. Mabuti pa nga kung mamatay, kung isusumbong tayo, tapos tayo. Chen Wenyang, wala ka bang konsensya? Ate, bakit ka nandito? Para makita ang tunay mong mukha. Hindi ko alam ang pinagsasabi nyo. Hindi maintindihan? Bakit hawak mo ang gamit ko? At mukha kang may tinatago. Anong gamit mo? Ito ay hinukay ko ng pagod. Kaya akin ito. Chen Wenyang, wala ka bang puso? Ilang taon na ang nakalipas, sinadya mo hindi dalhin si tatay sa ospital. Kaya namatay siya, ngayon pati anak ko papatayin mo. Sino ang may kasalanan? Hinatag niyo ang mga sa akin. Ayo ang nagtulak sa akin. Bulag ako, akala ko magbabago ka. Wala akong kasalanan, bakit ako magbabago? Ate ka. Dapat iniisip mo kung paano mapapabuti ang buhay ko. Kung mag-asawa ka ng mayaman, pero pinili mo ang mahirap na si Lutao, tapos nang yumaman siya. Dahil sa punong ito, itinatago mo pa. Ayaw mo akong bigyan? Sino ba ang may problema? Ate mo ako, hindi blood bank mo. Hahaha, ate, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, isa kang palamunin. Ni hindi ka karapat-dapat maging blood bank. Ikaw, Sasabihin ko sa iyo, alam ni nanay ang lahat. Sa puso niya, ako lang. Ang tunay na Chen. Mga baliw. Noon, sinadya nilang iligtas si Singsin. Para lang sa drama. ano? Tama. Eka, paano mo nalaman? Akala mo matalino ka. Sa paningin ko. Isang tanga ka lang, umalis ka't bumalik. Paano mo nalaman ang drama? Paano? Hulaan mo. Kung may nangyari kay Chinsin, hindi ako haharapin ng ate ko. Peki ang balita. Kung hindi, paano makikita ni Huiting ang kasakiman at kawalan ng puso ninyo? Paano mo talaga nalaman? Madaling baguhin ang bundok at ilog, ngunit mahirap baguhin ang ugali. Umaasa ka na ililigtas mo si Singsin. Kahit sa susunod na buhay, hindi mo magagawa. Kaunti lang ang kaibigan mo. Hindi mahirap hanapin ang mga gangster na yon. Para mabawasan ang sentensya nila. Dapat alam nila ang dapat gawin. Para mabawasan ang sentensya, hinintay mo muna makidnap nila ang tao bago ka umaksyon. Matagal ko nang nakikilala ang tunay mong ugali, ayaw ko lang ilantad. Ikaf. Huiting, Naiintindihan ko. Akala mo magtatagumpay ang balak ninyo. Nakakatawa. Buti na lang may asawa ako na nagmamanman sa bawat kilos ninyo. Akala ninyo makakapagloko kayo. Mula ngayon, wala na akong kapatid na tulad mo at lalong wala na. Ang masamang ina na iyan. May ginto ako. Sino bang naghahangad maging kapatid mo? Peke, hindi ito tunay na ginto. gold-plated lang, ikaw lang ang nag-isip na mahalaga ito. Paano nangyari? Kanina pa ito kumikinang, kanina pa.
Ano ba talaga ang dahilan kung bakit bigla kang yumaman? Ano ba talaga ang dahilan? Kapag nasa kulungan ka na, marami kang oras para mag-isip. Papatayin kita. Lotao, ginago mo ako. Dapat kang mamatay. Pigilan mo na ang pagsasalita, may oras ka para magpaliwanag mamaya. Pusasan, Sila ang nagtulak sa akin. Huwag kang magulo. ang kasamaan at kabutihan ay may kapalit. Chun Huiting. Akala mo, kapag nasa kulungan na ako, tapos na ang lahat? Kung wala ang pamilya mo, wala kang kwenta. Ano, umaasa ka pa sa suporta ng pamilya mo? Kapag mas lalo siyang yumaman, una niyang itatapon ang babaeng tulad mo. Huiting. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap iligtas mo si Wenyang. Kung hindi mo siya tutulungan, wala na si Wenyang. Huiting. Nararapat sa kanya ang parusa, walang dapat sisihin. Paano mo nasabi iyan? Kapatid mo siya sa dugo. Noong ikakasal ka, sabi mo, ang babaeng na pangasawa ay parang tubig na ibinuhos. Matagal na akong hindi Chen. Matagal na siyang hindi ko kapatid, at ikaw, hindi ka dapat maging ina ko. Chen Huiting, Isa Kang Malas. Zumpa KSA at Kapatid, Ikaf. Chen Huiting, Isa Kang Malas. Huiting, Ano ito? notaryado sa notaryo. Kung gagawa ako ng kahit anong masama sa'yo, kusang loob akong aalis ng walang dala. Naku, kung may lakas pa siyang saktan ka, ako ang unang babali ng binti niya. Ako ang sasaksi. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. At saka, kung mabali ang binti mo, paano ka makakapagbigay ng kapatid na lalaki o babae kay Xingsing? E di ako na lang ang magiging tagapagtanggol ng binti ni Daday.